We are live. Thank you, Lord, for we are live. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Makakasama niyo po, Coach Daisy Elvira, together with my partner. Yes, Mark Lee T. Isidro aka Brotherly Yours. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, brother. At salamat po sa mga brothers and sisters natin who are joining us right now. Mark, it's already May 20, 2026. Gabi, almost nasa tail end na rin tayo no, ng month of May. At siguradong marami ng pestahan, marami ng reunion, marami ng mga adventures no, na naganap ngayong summer. At definitely on how to beat the tag-init. Pero napakaganda ng ating usapan ngayon, anchored sa ating gospel for the day, John 17 verses 20 to 26. Ang ating question for today, feel free to share it with them, brother. Yes, bilang Kristiyano, paano tayo magiging boses ng pag-ibig, katotohanan, at katarungan sa panahon ngayon? Yan, napapanahon, no? At saktong-sakto. Ay mga kapanalig, brothers and sisters, no? Feel free to join us in the conversation. Tag your friends, share this Facebook Live. Brother Mark, simulan natin kagad ang kwentuhan na ito. At definitely, hindi pa pwedeng tayo ay nagdinilay lang. Hindi pa pwedeng ang ating pananampalataya ay sa atin lang. Dapat ito ay nararanasan at nararamdaman ng iba. Go ahead, brother. Yes, aminin po natin mga kapanalig, parang ang hirap minsan, di ba? Lalo na kapag nakikita natin na nangyayari sa lipunan. Yung anggulo sa politika, may corruption, fake news, division, at minsan parang nawawala na ang respeto at malasakit sa isa't isa. Minsan napapaisip nga ako, may saysay pa bang magsalita or may nagbabago pa ba, di ba? Pero bilang Kristiyano at bilang Pilipino, hindi tayo tinawag ni Lord para maging neutral lang or manahimik sa harap ng mali. We have a duty and right to be heard or be the voice, yan, boses ng pag-ibig, katotohanan at katarungan. At sa ating panahon ngayon, ang dami nating platforms para gawin iyon. Tama po ba? Yan, social media, content creation, comment sections, simpleng pakipag-usap sa pamilya o kaibigan. Pero the question is, ginagamit ba natin ito responsibly and intentionally? Yan, nagpapakalat ba tayo ng liwanag o dagdag gulo lang din tayo? Hindi naman po kailangan lagi tayong galit o nakikipag-away online. Sometimes being a voice of love means choosing kindness in a world full of hate. Being a voice of truth means refusing to spread misinformation, or being a voice of justice means speaking for those who are unheard and standing for what is right kahit mahirap at nakakatakot. At oo mga kapanalig, hindi madali iyon. Kahit minsan, kahit maraming nagsasalita, parang walang nangyayari, nakakawalang pag-asa, nakakapagod, nakakatakot pa nga minsan, di ba? Pero dito pumasok ang Easter message natin, buhay si Kristo, hindi nagtapos sa kamatayan ng kwento. The resurrection reminds us that the darkness will never have the final word. Yan ang evil, lies, justice. These things are real pero mas makapangyarihan pa rin ang katotohanan at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng gospel ngayon dahil pinaalalahanan tayo ni Jesus na hindi niya tayo iniwan. Ipinagdasal niya tayo. He asked the Father to protect us, strengthen us, and fill us with joy habang ginagampanan natin ang mission natin sa mundo. Kaya mga kapanalig, kapag napapagod tayong gumawa ng tama, tandaan natin, we are not fighting alone. God's Spirit is with us. The same Jesus who conquered death is the same Jesus who sent us into the world today. Because the world does not just need more noise today. The world needs more Christians who truly sounds like Christ. At tandaan po natin mga kapanalig, through Jesus mayroon tayong tahanan sa Diyos. We are already loved, chosen, protected, and sent. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang mission natin ay hindi lang magsalita tungkol kay Jesus, kundi ipakita siya sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya muli po, ang tanong siguro para sa ating lahat, sa simpleng paraan, paano ako magiging boses ng pag-ibig? Paano ako magiging tapat sa katotohanan? At paano ako magiging instrumento ng katarungan sa tahanan, trabaho online, at sa lipunan? I-share naman po natin dyan sa ating comment section mga kapanalig. Amen. Ako, Brother Mark, maraming salamat sa pagbabahagi mo at talagang nakakagising no ng Yes. hindi lang ng diwa but at the same time ng pagiging Kristiyano natin talaga. It's really a reminder for us. Of course, no, when you look into the numbers ng mga Kristiyano, at sabi nga nila dito sa Asia, tayo pa rin, no, sa Pilipinas, ang isa sa mga pinakamarami, pero isang paalala rin po sa atin yun na isa sa buhay ba natin, no, ang ating pananampalataya. At ito ay hindi lang
naman sa lipunan, no, pagdating sa pagiging involved, no, to the things happening around us. But that also includes, no, importante ito na nagsisimula talaga sa ating pamilya. No, kapag Amen. yung sinasabi mong katotohanan, katarungan at pag-ibig ay hindi mo nagagampanan at ipapakita Mm. sa sarili mong pamilya, paano mo ngayon magiging panawagan yan, no? At isa sa buhay, sa labas, no? Tama. Charity begins at home, and it's also a balance of napahalaga rin na talagang tayo ay may alam. Kasi sabi nga raw, pag may alam ka sa nangyayari ngayon, may pakialam. Kapag wala Mm. kang alam, wala kang pakialam. At Oo. hindi yun ang ating gampanin bilang mga Kristiyano. Importante talaga na we continue to pray, we continue to do what we can do, and of course, no, focusing on kahit na nakikita natin, ako, bakit ganito ang mga leaders natin, tayo, mag-reflect din, magnilay din na bago sila, tayo. Yes. Importante na gampanan natin kung ano yung magagawa natin. No? I'm sure Amen. tayong bilang mga pamilyadong tao, sige, may mga kaguluhan, gabi yung sa gobyerno, pero Mm. teka, ano bang pwede kong gawin sa pamilya ko? Ano bang pwede kong gawin sa hanap buhay ko? Ano bang pwede kong gawin sa negosyo ko? Ano bang Yes. pwede kong gawin sa ministry? No, it's a reminder for us to still, yes, we pray, anong pwede natin gawin, pero anong pwede natin magawa rin sa sarili natin mga buhay. Kaya yan, mga kapanalig, join us in the conversation at marami po salamat sa mga comments sa mga pumapasok. As early as now, I want just to do shout out sa mga nagpapadala ng mga likes, heart react, at pati stars, no? Thank you so much sa inyo, Prince, no? Bumabati sa atin from, ayan, Genti de Leon, no? Kapistahan ng mahal na senyora. At sila na naman watching, thank you Lord, Sigleseria from Binondo, Manila. At si Agnes, salamat din sa mga emojis na pinapadala. Mamaya, siguro, we can look into mga text message at dyan sa Light of Jesus Family Facebook page. Ang binasa ko lang, Brother Mark, ay sa DZRB 846 Yeah. eh. So dito, nakapanood po tayo sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, Facebook live stream, DZRB 846 at Light of Jesus Family. Sa YouTube channel rin po ng Veritas PH at napapainggan sa Signal Cable Channel 313 and E-Radio Portal. Pwede po kayo mag-text sa amin at 0918-4827 or 0918 Veritas. Ang gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga, Philippine time. Kapag ka Sundays po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. At yes, no, talagang tama po ang inyong desisyon na simulan ang bawat araw ng may magandang balita, ng may ngiti at pag-asa. Every gising is a blessing. Amen. Sige, tingnan pa natin, no, kung may mga comments na pumasok. Dito nakikita ko si Malu Bugayong, ayan, bumabate. Thank you Lord for all the blessing. At another birthday of my son, Hans. Ayan, ako, happy birthday po, no, sa mga celebrants natin ng month of May. Dito sabi niya rin, bilang Kristiyano, magiging boses ako ng pag-ibig, katotohanan at katarungan by trying my best to be like Jesus every day to my Amen. family, friends, relatives, and all the people that I encounter. Opo, no, importante rin, hindi lang naman ito sa mga kakilala natin, but even to those people na hindi natin kakilala. Baka po yung pagngiti nyo, no, ay Yes. isang best blessing na. Ang bigat na nga ng mga nangyayari, dumaragdag pa, no, yung pagiging aling-simangot ninyo, no? Si Robert ay sabi niya, a blessed morning kapanalig from Lavota City, praying for good health and wellness. Ayan. Brother, meron pa bang mga pagbati ka nakita dyan? Just in case. Of course, Ito, yung si ating sa Diego. Light of Jesus Family Facebook page, kasama natin si Brother Randy Vidal, Monching Maribao, and Robert Bernardo na bumabati ng blessed morning. He is watching sa Nabotas City and praying for good health and safety today. I also want to greet a happy birthday sa aking kumari si Catherine Manalo. Yan. And of course, yan, belated fiesta sa Quezon Province na nagsagawa ng Isidro Pascador ng Isidro Labor Tama, brother. Pahiyas. Yeah. Okay, at syempre, no, importante rin na, ayan, batiin natin yung mga nagpe-fiesta talaga, no? At Yeah. kaya importante, hindi lang ang fiesta natatapos ng Mayo, pero all year round, no? We continue to celebrate the goodness of the Lord sa ating mga buhay. Sabi dito ni Clotty, ayan, good morning mga brothers, at every gising is a blessing. Sabi niya sa Isidro Parish na Pinyahan, Quezon City. Ayan, si Prince naman, pabati po from Valenzuela City. Hi Prince, ako ay from Valenzuela as well, representing. Mark Lee, representing where? Yeah, Paranaque and Quezon Province. O, di ba?
Ayan, at speaking of representing, ayan, I'm also representing the feast that we are building, turning second year namin or second year anniversary this coming June 12. Kaya maraming salamat po sa inyong mga player at mga panalangin. At this coming June 12 po yung anniversary pero magkita kita as early as now sa May 22, Friday 6 p.m. sa live event natin. No? At bagong venue na po ha. Wala na po kami sa Macdo Campa. Kinailangan naming mag-move kasi puno na brother at ito mas malaki ang opportunity namin para mas magkita-kita tayo kasi mas may room for more people sa Kapatiran Kaunlaran Foundation Inc. or KKFI 937 P. Paredes Street, Sampaloc, Manila. At napakalapit lang po niyan sa UST, sa FEU area, sa Fusion Alley, Sampaloc Food Park. Ako yung pinupuntahan ng maraming tao. No, diyan po magkita-kita tayo. At napakaganda ng topic, no? Live, love, and lead like Jesus. No, napapanahon, no? In a divided world, kailangan po ito. Ayan. And excited na po kami. Say the date yun na kagad. Sa June 12 po ang aming anniversary at sana po 2x2 ang ating theme. Kaya dapat bring one, bless one. No? Yes. Better together. At same venue pa rin po sa Kapatiran, Kaunlaran. At magkita-kita po tayo dyan. Excited, brother. May misa. No? Father Jeff Aitona will be there ng Order of Preachers and our guest main preacher ay walang iba kundi si Brother Obed Cabrillas, no? Daddy O. Ng international natin sa Light of Jesus Family Regional Builder. At this moment, manalangin na po tayo. Let's pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggat nag-uumapaw na kasaganahan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako ay maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo, sa ngalan ni Jesus, Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa ating kwentong gabay. Go ahead, Brother Mark. Ang ating kwentong gabay ngayon ay mula kay Brother Hermie Morelos. Inspired o hango ito mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 17, verses 13 to 14. Ang panalangin ni Jesus doon, sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan. Nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Ang kwentong gabay natin ay pinamagatang ang kapalit ng katahimikan. Kwento dito ni Brother Hermie mula sa ating gabay. Hinihingi ng pananampalataya ako na magsalita ako laban sa kawalan ng hustisya. Ngunit madalas pinatatahimik ako ng takot sa backlash at komprontasyon. Ngunit napagtanto ko sa aking klase sa social justice and advocacy na ang katahimikan ay hindi neutral. Ito ay pakikipagsabuatan. Pinahihintulutan nitong magpatuloy ang pagdurusa, isang paglabag sa pinakataligan ng aking pananampalatayang Kristiyano. Nakababalisa ang realisasyong ito, ngunit isa rin itong panawagan upang kumilos. Tinatawag ako ng Ebanghelyo na maging boses ng mga hindi makapagsalita at manindigan para sa katarungan. Isa itong malaking hamon, ngunit sa grasya ng Diyos, sisikapin kong basagin ang katahimikan. Sa buhay ang aking pananampalataya at maging totoong saksi ng pag-ibig at katarungan ni Kristo. Pag nilayan naman po natin ito ngayon, kailan ka nananahimik tuwing humaharap sa kawalan ng katarungan? Ano ang mga maaari mong gawin upang basagin ang katahimikan at mas isabuhay ang iyong pananampalataya? Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na ipangaral ang katotohanan, karunungang malaman ang dapat kong gawin,
at lakas upang magsumikap sa harap ng oposisyon. Naway makita sa aking mga salita at gawa ang iyong pag-ibig at katarungan. Amen. San Bernardino ng Siena, Pari, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat din, of course, no, kay Brother Hermie Morelos na nagsulat ang ating kwentong gabay. Magkakaroon po tayo ng quick break at sa pagbabalik po, pag-uusapan pa natin itong ating question once again. Bilang Kristiyano, paano tayo pagiging boses ng pag-ibig, katotohanan at katarungan sa panahon ngayon? Magbabalik po ang programang gabay. Welcome back sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo, and this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Kasama niyo po Coach Chase Libiran with Brother Mark Lee Isidro. At salamat po dahil kasama po namin kayo. Talagang bawat umaga ay panibagong pag-asa, kising na kasama ang Gabay sa Biblia. At muli ang ating question po, bilang Kristiyano, paano tayo magiging boses ng pag-ibig, katotohanan at katarungan sa panahon ngayon? Brother, babalikan natin ang mga text message at mga comments ng ating mga kapanalig dito. Sabi ni Nanay Dulce ng Las Piñas, ayan, thank you Lord, no, for the gift of life, grateful for all the blessings at prayers for my family, loved ones, good healing, good protection, at good health. And of course, no, financial blessings and world peace. Salamat po, Nanay. Ayan, dito nakita ko rin si kapanalig Dory, mapagpalang umaga. At salamat po, may share ko lang, marami akong natutunan na dapat tayong maging tagasunod ng Diyos, no? Ang galing niyo po. Kapanalig Dory Lusong ng Pampanga, salamat po. At si Rick naman sabi niya, Amen, thank you Lord. No? Maaring pagsang-ayong ito, pag-amen sa ating panalangin. Si Enya ngayon, bumabati sa atin. At thank you po again. Tag your friends, share this Facebook Live because sharing is hearing. At salamat din po sa mga prayer petitions kasi araw-araw ay may misang iniaalay para sa inyo dito sa Radio Veritas. Brother Mark Lee, baka meron pang comments sa Light of Jesus Family Facebook page. Ito, umabol si Sister Agnes Kalamlam, sabi niya, God's morning from Fairview. Thank you for the swimming bonding with Legion of Mary friends. Yan. Thank you for good results of my PET scan. Ayan, ako. At prayers po na talagang sa ating mga gusto mong gumaling, no? At hindi lang ito sa health, but in all areas of our lives, no? Yeah. At tama rin naman, no? We just came from the Ascension Sunday. Of course, it's World Communications Day. Kaya pagbati po sa lahat ng mga ministry on social media, sa lahat ng simbahan. Maraming salamat po sa ginagawa nyo. Kasi because of social media, remember brother, nung nag-pandemic tayo, napakalaking bahagi ng social media talaga dahil sa patuloy natin, no, na i-proclaim ang mabuting balita ngayong panahon. Kaya connected dito sa ating pagninilay sa reflection na binigay natin in the world wherein the advances of AI, no, the technology, syempre nandiyan talaga yung mga deepfakes, no, at mga fake news. Importante talaga that ang ating ibahagi ay good news, no, hindi fake news at hindi bad news. At ang ating Santo Papa na si Pope Leo XIV ay may isinulat, no, na excited tayo lahat, no, at may kinalaman dito. In fact, meron na siyang mga naging pagbabagi from the World Communications, no, Sunday, at paalala talaga sa atin na patuloy tayong maging tao, no, sa panahon na sobrang advanced ng technology. We continue to connect, we continue to humble ourselves, we continue to love and serve. Ayan. Brother, ang ating gospel for today ay haho, no, sa John chapter 17 verses 22, 26, no? And let me read ating pagbasa, ang ating mabuting balita. Let me now read it. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin. Dahil sa kanilang pahayag, Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako naiisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo.
katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ang ibinibigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroonan ko upang papagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minamahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinibigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinapahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Alam niyo, napaka-powerful, no? Just the word that we may be one. Amen. Sa divided world where we live in right now, napakalaga ng panalangin ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maging iisa at talagang unity, no? Totoong pagkakaisa dahil tayo ay nasa kanyang pag-ibig. At kung tayo ay nakakalimot na umibig, nakakalimot, no, na maging connected sa ating Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng division. Kaya importante rin talaga na para maibahagi at maipahayag natin ang pagkakaisa, pag-ibig na ito, importante na dapat tayo ay laging konektado sa Kanya. Kasi kapag hindi, then we are just sharing ourselves or maybe that is from the enemy. No? Yes. Kaya yan ang panalangin natin para sa ating bansang Pilipinas, sa ating buong mundo na magkaisa tayo na ito ay posible sa pag-ibig ng Diyos. Brother Mark, how about you? Any reflection on this? Nako, napakaganda ng this is the Jesus Highly Prayer. At ang maganda dito, hindi sinabi ni Jesus na aalisin tayo agad sa magulong mundo. Instead, we pray that while we remain in this world, we will become instruments of His truth and love. Yan. At talagang patuloy tayong maging instrumento, no, ng pag-ibig, ng katotohanan, at katarungan. Amen. Dito, brother, we want to share as well, no? May mga comments na mga pumapasok, merong mga text message pa, pero sige po, tuloy-tuloy tayo, no? I also want to celebrate, no, ang ating mga kaibigan sa ating ministry ng Peace Books, no? Pagbati po sa kanila kasi 36 years na nga sa ating publication, no, ng magazine, Kerygma magazine pa dati, pero ngayon Peace magazine na. Ayan, 36 years of telling the world how good God is. Amen. At dito, ang ating latest issue ng Peace magazine, Faith and the Family, for the month of May. At meron silang special promo, Facebook Anniversary Sale. Available po yan sa peacebooks.ph, Shopee, Lazada, at TikTok Shop. Pero mo, Brother Mark, 5 libro, either kay Brother Bo o sa mga Facebook authors natin, for a price of $995 lang. Normally, ang libro ngayon, parang $995, isa lang yun eh. Pero ito, 5 libro na. Kaya sana take advantage mo. I believe ngayong full month of May. So, pwede mo pong humabol, not just for yourself, but also pwede niyong pambigay. Ako, bumili na ako ng 5 eh. Tapos, sa mga piling kaibigan ko, ano ang nababagay para sa kanila, meron ng dedicated para sa kanila. Ayan, at salamat po for being a blessing. Kayo ay biyaya sa radyo. Nautulungan po natin ang ating mga Mercy Ministries from womb to tomb. Pwede niyo pong bisitahin ang feastmercyministries.com for all the details. And I hope that you can pray, no? That you can share your time, talent, and your treasure. At napakalaga po yan as we continue to look after the lost, the last, and the least. Sa panahon ng kaguluhan, patuloy tayo maging mapagbigay. At ito po, para sa paraan ng pagbibigay, bisitahin niyo po biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. And again, your giving goes a long way. Muli, mamaya po, no? Wednesday, pero Friday na po tayo. Brother Mark, kamunting na naman ako, mag-promote ng feast, no? At live event po tayo this Friday, May 22, 6 p.m. po sa ating bagong venue na Kapatiran Kaunlaran Foundation in KKFI sa P. Paredes Street, Sampaloc, Manila po yan. At yan ang ating pre-second year anniversary, no? Kasi ang ating next live event would be June 12 na sa ating anniversary. At sana po, ayan, makasama po namin kayo sa May 22. Pag-uusapan natin, live, love, and lead like Jesus in a divided world. At kung sakaling mangailangan naman po kayo ng mga speaker o kaya naman ng facilitator, ako po at meron din kaming team, no, na pwedeng mag-serve sa inyo, no, seminar, workshop, sa inyo pong mga learning events, no, retreats, collection, or team building
At sana po makapagtulong at makapag-share po kami sa inyo. Pwede po kayo mag-email sa akin at coachjclibina@gmail.com o kaya pwede niyo po bistahin yung aking linktree, zat.bio/coachjc. Brother Mark, just before we pray, anything that you want to share pa or baka may announcement ka? I believe, no, Brother Mark is also working and doing good behind the scenes, no? Hindi lang sa involvement sa kanilang parish, but at the same time, brother, congratulations in advance to you and the batch of people currently taking the power preaching with Brother Arun Gogle. Yes, thank you. Ayan, tuloy-tuloy lang, brother, sa paglilingkod. So, Alright, we're about to pray now. Thank you. Umabol pa ng pa-prayer, no? Sabi dito, Holy Mass Souls Belchor at si Manuel. Ayan, amen. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming po salamat muli at kami po ay pinaalalahanan nyo ng inyong panalangin na patuloy kaming magkaisa sa gitna ng mga kaguluhan at patuloy kami na magpalaganap ng iyong mabuting balita. Salamat po, Panginoon, at itataas po namin lahat ng mga prayer petitions ng aming mga brothers and sisters. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming po salamat. Thank you, Brother Mark, for serving with me. Salamat po, mga kapanalig. This is Coach Cesar Libira with Brother Mark Lee Isidro na nagsasabing, sa Jesus ang ating gabay habang buhay, sumainyo ang katotohanan. Pakinggan din po ang susunod na programa, ang Veritas Balita. A blessed Wednesday, everybody.